Hello Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Ito yung reading mo for November 16 to 22 or kahit kailan mo man mapanood ito. Thank you so much Libra sa iyong patuloy na pagsubaybay. Thankful and grateful po ako at malaking tulong ang inyong mga likes, shares, and comments. Private readings, pakipanood hanggang dulo. Nandyan lahat ng details, pati na rin sa description, no? Nakasulat dyan, pati links. So, ano unang card? Personal riches. Small successes are likely. Yan, alam ko na to Libra. May paparating na success sa iyo. May maliliit, meron ding big time, malaki. Yung maliliit, pwedeng mauna na, pero meron pang paparating sa iyo na mas malaki pang success or achievement. Mag-i-improve din pagdating sa kaperahan mo. Basta mapapansin mo yung magagandang changes dito, mapapansin mo yung pag-angat. Iwasan mo lang dito Libra yung mga easy money. Yan, mag-ingat ka lang sa mga ganyan, huwag kang mag-fall sa mga ganyan. Wala naman talagang bagay na madali, walang success na madali, walang pagyaman na madali. Okay. Huwag tayong masilaw sa mga easy money or get rich schemes na yan. Signs. Oh, may mga palatandaan dito Libra. Your future positive direction will reveal itself. Ang ganda naman. So nakikita ko dito may path na mag-unfold sa'yo. Mabibigyan ng kaliwanagan tong path na to. Ayan oh, lahat ng doubt, lahat ng confusion magdi-disappear yan Libra. Kung ano man tong situation na to, itong path na to, ano man itong something na to na mabibigyan ng malinaw na kaliwanagan or sign, ibibigay sa iyo yan, iga-guide ka papunta diyan sa path na yan na path toward enlightenment or success, kasi may success na binabanggit eh. Mag-pay attention ka dun sa mga palatandaan Libra, kasi may signs na binabanggit diyan. Gamitin mo yung yung intuition mo. Uy, something about ito. Physical, let's get physical Libra. Okay, meron lang ditong something na very hot about existing relationship or kakonect mo. Merong magi-ignite ng passion, attraction. Oo, pwedeng iba maging very physical ka with this person o itong person na to maging very physical. Basta merong physical attraction sa inyo nitong person na to. Andun yung intense feeling or passion between you and this person. Yung iba, this is an opportunity kung gusto ninyong magbuo ng baby. Ayan. Oo. Mag-asawa man o mga mag-aasawa partikular. Oo. Pero kung single ka, yun lang, siguro magiging lang. Masyado ka lang hot Libra, siguro makaka-attract ka rin ng mga taong hot, di ko alam. Pwedeng may temptation na mag-ingat yung mga single dito, baka daw mahulog kayo sa temptation na eventually pagsisihan ninyo or maging problema in the future. Yung mga nagbabalak na gumawa ng baby, ito ay good sign, pero kung ayaw mo, umiiwas ka dyan, ayaw mong makajontis or majontis, mag-ingat ka. Yun lang yun. Jealousy, nakaka-attract ka siguro ng jealousy Libra. Ito na naman yung mga inggitera sa buhay mo. Mag-ingat ka daw dito kasi hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan mo or yung mga taong nakangiti sa harap mo pwede mong pagkatiwalaan. Watch who you trust. Baka masyado ka mapagtiwala, mabait. Especially daw yung mga secrets mo at saka mga plano mo, kasi pwedeng may mga naiinggit sa'yo Libre. Nakaka-attract ka ng jealousy kasi nga ang dami mong success dun may success na nangyayari na, and meron pang OTW paparating na mas malaking success sa'yo in the future pa yun, syempre paparating. Pero dito sa 16 to 22 mo pwede kang may ma-achieve na success, at dahil dyan makaka-attract ka ng jealousy palagi namang may ganyan di ba? Minsan kahit nananahimik lang tayo, hindi
May mga tao talagang ano, yung inggitero. Ayan, may swerte ka pa. Ang ganda talaga ng bara mo, Libra. Meron ka pang swerteng paparating at saka magandang pagbabago. Ayan, no? A sudden change of luck is likely. Tapos, nangyayari pa yung mga bagay para sa'yo. Ayan, no? Things are working in your favor. So, maganda. Maganda ang pasok ng ano mo, ng mga pangyayari sa'yo. Parang pinapaboran ka ni universe. So, samantalahin mo ito na mag-work hard ka lalo, Libra, para lalo kang maka-attract ng success. Okay? Kasi nga sabi doon, hindi lang isa yung success na darating sa iyo. Ito yung excellent time na mag-marketing ka. Ayan, no? Networking or marketing. Kasi nga ito yung maswerteng moment para sa iyo. Most likely yung mga gagawin mo dito, baka maganda yung maging outcome. No? Kasi nga, may mga success. Kaya, achievement. Ang ganda naman, Libra. Grabe naman. Lahat ng red cards mo to, good fortune cards mo, ganda yung lumabas. May enjoy mo tong period na to, itong 16 to 22 for sure. May mga swerte ka dyan. May mga success ka dyan. Nag-glow up ka. May mga na-attract sa'yo romantically. Ano ka very... Ewan ko, glow up ito. Nag-glow up ka, itong 16 to 22. Samantalain mo to. Ayan, nasa limelight ka, andun ka sa spotlight sa ngayon, Libra. Ayan, you've earned it. Ibig sabihin nun, ito ay something na hindi ka lang nahulog sa'yo ng kaya ka nag-glow up, kaya ka nasa spotlight, na wala kang ginawa. Ibig sabihin, na-earn mo to. Pinaghirapan mo to, kaya deserve mo to, Libra. Okay? No wonder may mga naiinggit dyan eh. So, enjoyin mo lang itong limelight na to kasi na-earn mo naman to, pinaghirapan mo. Okay? Yun nga lang, Libra, pagdating sa family, maging aware ka. Pwedeng may family member, pwedeng may something or concern about health. Pwedeng yun yung ipag-aalala mo. Yun lang, may trade-off. Pagdating sa health or family member, pwedeng iba sa inyo dito, may mga dapat ipag-alala, hindi makatulog sa kakaisip, yan, pwedeng may ganyan. Tignan na natin yung love life mo, Libra. Oo nga, na-overwhelm kayo sa love life ito. Kasi doon may worry. Meron ditong mga mai-stress siguro. Pwedeng yung person mo ang ipag-aalala mo. Pwedeng health matter, pero pwede rin ibang problema. Kasi dito rin sa love life mo may stress. Pwedeng asawa nyo yan kasi may mga wedding ring dito. Oo, yung iba na-drain yung energy ninyo dahil dito sa person ninyo, sa kaka-worry, sa kakaisip, sa kaka-stress ninyo dyan. Parang may naghahabol na energy, ayan, pwedeng iba, kasal na kayo, pero baka may panggulo. Meron ba naghahabol sa jowa nyo, sa asawa nyo? Or, either yun, or ikaw ba tong nag-aabol? Bahala na kayo ha. Wag nyo kung ano yung dito ha. Kung hindi ikaw yung nag-ahabol, obviously, edi yung isa. Pwedeng yung isa, hindi ikaw. Dalawa lang naman. Unless marami kayo dito sa connection ninyo. No? Why not? Pwede rin naman. Kung may panggulo rito. Pero ibig lang sabihin nun, hindi ako psychic. Pwedeng tutugma sa inyo, hindi. Pwedeng energy mo yan, energy ng person na kadil mo, or kung may asungot man dito sa relationship nyo, pwedeng energy ng asungot. Okay? So, ayan. Meron ditong gusto ng commitment. Baka naman yung iba nai-stress na kayo kasi hanggang ngayon, gusto ninyo ng commitment pero hindi maibigay sa inyo yung commitment. O pwedeng hindi pa kayo kasal. Or yun. Or yung iba naghahabol kayo ng napakasalan kayo, commit. Basta meron dito kasing energy na naghahabol. Either may naghahabol sa jowa nyo,
or kayo tong naghahabol para lang sa kung ano yung deserve ninyo. Pero parang ang sagwa naman ng ganong energy, Libra, di ba? So, sa tingin ko lang, kung ikaw yung naghahabol dito, kung ikaw, take note, pakinggan mabuti, kung ikaw yung naghahabol dito, bakit ka naman maghahabol in the first place? Naniniwala ako na pagpara sa'yo, hindi kailangan na pagpakamatayan mo ng effort yun. Ibig sabihin, kusang mapupunta sa'yo yun, especially love, okay? So, it's a, to me, it's a no-no. It's a sign. Ayan na, binanggit nga yung sign eh. So, mag-pay attention ka sa mga red flags sa tingin ko. So, may mga red flags man dito sa connection ninyo. Meron din energy dito ng always feel connected kahit na hindi magkasama. Oh. Meron ditong pagod na rin ng kakahabol. So, sino man yan sa inyo, yung person mo man yan, or ikaw, basta meron na ritong pagod. Ayan, sobrang nakakapagod, nakaka-drain, nakaka-stress na. Pero andun pa rin yung connection, no? Pero parang walang kasiguraduhan kung tutuloyanin ka, kung pakakasalan ka. Ayan, pwedeng itong person na to, question mark, kung magko-commit siya sa'yo. Kagaya ng pagko-commit mo sa kanya. Ayan. Tignan na natin yung iba pang tarot messages. Meron kang Wheel of Fortune. Meron talagang magandang pagbabago sa iyo, Libra. Ayan na, ito na yung period ng sumasang-ayon sa iyo si universe. Kumbaga, sa ruleta ng kapalaran, nandun ka sa itaas sa ngayon. Pero syempre, alam mo na, hindi yan forever, Libra. Alam naman natin na yung ruleta ng kapalaran ay umiikot. So, constant ang pagbabago sa buhay natin. At hindi tayo dapat maging bitter kung halimbawa, nalagay ka sa ilalim. Syempre, alangan naman nasa ibabaw ka lagi, di ba? Yun lang yun. Ibig sabihin, maging ka lang din, maging open ka na nagbabago-bago talaga yung kapalaran natin. And minsan nasa magandang sitwasyon tayo. Kaya kung nandun nga, sabi nga, samantalayin mo yung luck, yung blow up na yan ni universe sa'yo, kasi hindi forever na maswerte. Alam naman natin yun. So, habang maswerte tayo, work hard, work hard, work hard. Okay, huwag tayong tumigil. Huwag tayong yumabang agad na, okay, porque spotlight ka ngayon, mamaya mo, magulat ka, mamaya wala nang spotlight sa'yo. So, samantalayin mo lang, enjoy the moment mo lang. Ayan, sabi naman dito i-enjoy mo yung limelight kasi you deserve it. Pinaghirapan mo yan, you've earned it. Okay, so, good things are coming, good, positive changes are coming. Kita ko, swerte is coming. Ayan, opportunity and success is coming. Gaganda ng mga paparating sa'yo. This is you, Libra. Justice card, na kapag sabi ng favorite tarot reader ko, hindi ko napapangalanan, foreigner yun. Every time daw na lumalabas sa reading mo, yung card mo, halimbawa, Libra reading to, tas lumitaw yung Libra card. Ibig sabihin, you are in a strong position. So, yun, ibig sabihin, you will come out strong dito sa iyong, sitwasyon. So, this is you, Libra. Finally, umaayon sa'yo talaga, pati si Justice card. So, kung may mga decisions man dito, mga legal matters, pwedeng papabor sa'yo. Life is fair para sa'yo, Libra, itong November, 16 to 22, kaya samantalahin mo itong spotlight na ito, itong period ng pagiging, maswerte. A decision siguro, pwede rin naman ito an important decision, Libra, major decision na kailangan mong gawin ngayong 16 to 22, possible din naman. Okay. So, kung naging unfair yung mga bagay-bagay sa'yo nung mga nakaraan, nung kapalaran, at least na-feel mo na itong magandang pagbabago, wheel of fortune. Manunumbalik na yung balance, yung justice, yung fair treatment. Page of Cups, you could be dealing with someone who is younger than you.
May mas batang energy sa'yo. Either ikaw yung mas bata or siya. Okay? Two-way naman yan. Pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces yan. Okay. This could also mean you will receive a message from this person. Kung sino man tong water sign na to, baka mag-reach out sa'yo, magparamdam. The Tower, expect the unexpected, Libra. Alam naman natin tong Tower na to, hindi na bago sa atin ito. Okay, baka lang may something na ikakasurpresa, ikakagulat ka, for sure. Something na, pwede rin namang aberya ito, something na hindi mo napaghandaan, yan. Pero darating, ganun talaga, minsan si life, full of surprises. 5 of Cups, ayan, water sign energy again, Huwag kang mag-alala, Libra, kasi kung meron ka mang mapalagpas dito, may darating pa. Ayan na nga, yung small and big success. Small success, nagmamanifest na, nangyayari na itong 16 to 22, pero meron pang mas better or mas malaking paparating sa'yo na success. Okay? So, meron mang ma-miss na opportunity dito, meron ka pang dalawa na darating sa'yo. Okay, Libra? So far, so good. Ang ganda ng reading mo sa lahat ng nabasahan ko. Sana nagustuhan mo. Sana makatulong sa'yo to. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.